Good morning mga ka-blissful! Ito po tayo. Kayo po ilalakad ko dito. Kita nyo po yan, oh. Diba? Ganda na po. Ayan po ay wild rose. Roses po siya. Na pagka po nawala na yung bulaklak, ganyan po yung nangyayari. Ang ganda, no? Parang gandang dekorasyon. Right? Saan ba tayo lalakad? Kaliwa o kanan? Pababa o pataas? Tingnan po natin dito pataas. Pataas tayo. Mahangin. Ala, baka biglang umulan. Wala na naman akong maaano. Wala na naman akong maaayos na gagawin. Yan, pataas po siya. And then, kasunod po niyan, train. Daan po ng railway. Parang hanggang tingnan po natin yung dito pababa para po maipasyal kayo dito po sa gubat. Bo, come here, come on, you wanna come? Sabagay, safe naman po ako. Yan po, oh, kapitbahay namin, kapit farm. Ganda lang sanang maglakad dito. Yan po. Ito po ay ano bang tawag? Kasunod yung pong banda roon is highway, and then this is sideway. Is that right? Right po ba yun? O papakita ko lang po sa inyo dito yung aming kapit bahay. Ayan. Ang dami po nilang tanim. May mga tanim po sila na napapakinabangan. Yeah, mayroon po silang nadadala po nila sa marketplace yung kanilang mga tanim. So, ganyan lang po ang aming paligid. Salamat at ako'y nakalakad-lakad din. Akala ko bear yun, bears. Akala ko po yun ay isang bears. Kasi pa minsan po, bumababa po dito ang mga deer at saka bears. Sila po ay, namamasyal sa tubig. Umiinom ng tubig. Kasi galing po sila dun sa bundok. Pero po akong naging kaibigan diyan sa bundok na yan. Kaya lang, tanda na po siya. 73 po nung makilala ko siya. 76 na siya ngayon. Grabe, gusto po niya ako maging kaibigan. Kaya lang, ako naman po busy din sa aking buhay. Gusto po niya yung may mga kausap, kasama, sa mga lakad. Hindi ko po kaya yun. Yung samahan siya sa mga lakad. Kasi ako po ay may own schedule. Yeah, pwede ko po siguro siyang bigyan ng time every week for 2 hours. And that's it. Kasi kailangan ko pong i-manage yung aking time for my own life. Right? Halika na, Bo. Nakalakad-lakad na ako ng konti. Feeling good na ako. Ano kaya po ang inyong mga plans? Ano pong plano ninyo ngayong umaga? Ngayon po ay gonna be Wednesday. Wednesday po diyan sa Pilipinas. Kumusta naman po yung mga nasa ibang bansa? Yan pong mga ka-blissful natin diyan sa Oman, sa Europe,
Chat po kayo sa akin. Pagkakilala po tayo. Magkakilala po tayo ng lubos. Yes. At share po natin itong vlog na to at nang tayo po ay makatulong sa mga tama nating tulungan. Yes, ako po ay naninikluhod. Nakikiusap po ako sa inyo na i-share po natin ito. Share po natin si blissful and blissful balance. Yes, in the near future po tayo ay makakapagpaabot ng tulong sa ating pong mga kababayan. Bukas po ako ay pupunta ng Williams Lake, possible. Yun po yung plans ko, and kasi po ako ay may mga dadalhin blessing doon po sa mga taong tinutulungan ko. Kaya na may mga bagong pamilya po dito na may mga anak sila na talaga pong nagsisimula talaga po sila at kailangan po na nila ng konting ayuda or tulong. Yung pong napakahirap pong magsimula dito, lalo na't kung walang tutulong sa inyo, kahit ano pa pong tulong. Gaya po nung sinabi ko na talaga pong ang aming laban dito is kung wala kang matibay na puso at lagi mong sinasabi sa sarili mo na I want to be here, kailangang nandito ako kasi ako ay may lakas pa. Nako, wala po. Uuwi po kayo sa Pilipinas. Marami na pong umuwi kasi hindi po matibay yung kanilang yung kanilang hinahawakang goal. And syempre, ang lahat po ng pumupunta dito is karamihan po ay edukado. Nung pong panahon namin, hindi nila pinapayagang ikaw ay walang natapos kasi ang goal po ng Canada is madala kayo dito, mag-stay kayo at kayo po ay hindi dalahin ng gobyerno. Ibig sabihin, hindi po kayo disable, kayo po ay magwo-work. Kasi kailangan nga po nila ng mga educated or skilled worker. Pero alam niyo po ba nung bago pa lang ako dito? 'Di ba naikwento ko na sa inyo 3 yung trabaho ko? Pero ako po ay may goal noon. Ang goal ko po ay makaipon ng kahit papano kasi po aywan ko ba kung bakit gusto ko pong basta may extra pong pera. Mababa lang po ang aking sweldo noon. Ang per hour ko po noon ay $7.50. Biruin nyo, $7.50. So that is 22 years ago. Ay ngayon, magkano na po ngayon ang minimum ngayon dito is I believe $17. So $10 in 22 years. Napaka bagal ano po. So ang ginawa po namin dito is nag-update po ng pag-aaral. Gaya po nung naikwento ko sa inyo before na ako po ay pinag-aral ng boss ko bilang para maging dental assistant certified. So by the way, ako po ay nahirapan. Di po ba't kahapon ay kinat ko yung aking pag-inom ng coffee, ng black coffee. Hala, para po akong hindi po ako masaya. Saka po yung pong bibig ko parang may kulang. Para siguro yung kailangan unti-unti, talaga pong unti-unti yung pagbabawas ng aking iniinom. Yeah, okay lang po na ako uminom ng tubig na ganun. Kasi, tama naman po yun sa katawan ko, di po ba?
Pero yung binawasan ko, yung matagal ko na siyang ginagawa. Kasi po dito pag winter, talagang napakasarap pong uminom ng mainit na kape. Ay, parang 6 months ko na nga pong tinanggal yung paglalagay ng, hindi man 6 months, parang 1 taon na nga po kung tinanggal ko po yung paglalagay ng cream. So, ako po ay nandun na sa dark. Isang ano lang naman po, isang maliit na tasa. And, naaayos na po ako. Pero yun nga po, tinry ko po kanina sa kakahapon. Sabi ko, parang gusto ko pang mag-sip ng kaunting kape. Yun naman po ay brewed coffee. Hindi po yun yung katulad nung nasa atin diyan na parang, what do you call that? Ano ba tawag doon? Hindi naman 3-in-1. Yeah, brewed po yung sa akin na iniinom. Pero yun, hinahanap po nung aking katawan. Siguro hinahanap nung aking utak. Nasaan na yun? Nasaan na yung dati kong iniinom na kape? Di po ba? Well, yun po ang aking naranasan. 2 araw po akong hindi ngayon umiinom ng coffee. And I think kailangan ko pong uminom ng kape ulit. Let's say kalahating baso. And then hanggang sa mawala po siya. Titingnan ko lang naman po kung ano. Kasi nakaka-dehydrate siya eh. Sa pag-aaral po natin, di ba? Nakaka-dehydrate siya. At saka yung tea. Pero kung aalisin ko lahat, hala, paano na? Lahat ko nang tinanggal. Pero dapat po, may tinanggal ako pero mayroon po akong idadagdag. Kasi ako po umiinom ng tubig at saka nagju-juice po ako. Ang napag-aralan ko po kagabi, gumawa po ako ng carrot juice. At ipapakita ko po sa inyo kung ano yun, kung paano ko siya ginawa. Well, kaya naman po ninyo sigurong gawin kung kayo po ay may juicer. Carrots, lemon, orange, and luya, ginger. So, uminom po ako kagabi. Ayun, dinagdag ko po yun doon sa ininom ko ng umaga. Ininom ko po ng umaga ay blueberry ang laman. Saging. Kalahating basong tubig. And, yun po, sometimes nilalagyan ko po ng yogurt. Yeah, by the way, ako po ay umiinom ng gatas bago po ako matulog. Warm milk. Warm po, yun po siguro ang nakakapagpatulog sa akin. Ay, kagabi po, nahirapan po ako talagang matulog. Kasi, yun nga, yung pong mata ko, makate. Kailangan ko pong pumunta ng doktor at humingi ng gamot sa aking allergy. Saka, hatching po ako ng hatching kagabi. Yan, kaya po yung mata ko, talaga pong maga ngayon. Tingnan niyo po. At tapos halatang yung aking mata, hindi ako nakatulog ng maayos. Yan, dahil po doon sa aking karanasan kahapon at ako po nakakita ng ahas na hindi ko po kayang patayin. At ako po hindi namamatay. Nakapatay na ako ng ahas pero maliit lang siya. As in, maliit lang. Pero yun po, medyo mahaba siya na malaki na. Sabi ko, baka ako'y habulin. Pasensya, hindi ko na talaga siya. Ayan, nakababa na po tayo uli. Nakababa na po ako. Saka dadaldal ko po sa inyo. May gusto pa akong ikwento eh. Ano ba? Ano bang ikukwento ko? Okay. Yeah, ang ginagawa ko po sa isang linggo. Dahil nga po kailangan kong ayusin yung aking pong mga appointment. Pinagsasabay-sabay ko po yung appointment like may tumawag. Dito po kasi tinatanong, ang pagka tumawag sila, kailangan nila ng appointment sa iyo. Kayo po yung magsasabi kung ano po ang availability ninyo. Ayun po ang kagandahan dito. Kahit po sa dentista, kahit po sa doktor, hindi po sila yung magsasabi, kailangan pumunta. Hindi po ganun. Ang ano nga po dito, yung pantay-pantay. Kung pantay, babae, lalaki, kayang gawin ng lalaki, kayang gawin ng babae.
Kung ang lalaki po ay pwedeng pumunta sa taas ng bubong at maglagay po ng bubong, ganun din po ang babae. Kaya din niya. Kumbaga equal po yung tingin ng tao dito. Kung kayo po ay may trabaho rin po ang isa, pantay lang kayo. Wala pong mayaman, wala pong mahirap. Siguro tayo na yung nag-aano, ay, may pera yan. Ay, tayo na yung nagdidikta sa ating sarili na, ay, hindi ako ka-level niyan. Pero, ang ano po dito is pantay-pantay. Siguro doon lang yun sa society natin, di ba? Yung, kunyari, nagpunta kayo sa isang gathering, like kasal. Pagka mayroon kayong sinasabi sa buhay, doon kayo sa unahan pauupuin. Doon kayo sa pinaka first line. Di ba? Doon sa VIP treatment, yung trato yung VIP. Pero ang turo po is ang turo po sa kanino ba tinuro sa akin yun? Sino bang nagturo sa akin? Hindi ko na po matandaan kung sino, pero salamat po sa nagpaabot ng informasyon or katalinuhan na yon. Galing po yata yun sa Bible, at ang sinabi po niya sa akin ay pagka daw po ako pupunta sa isang gathering, ako daw po uupo sa unahan. Ay, sorry. Ako daw po uupo sa hulihan. Sabi ko, ba't ako sa hulihan? Tanong ko lang po. Sabi po niya is, kasi pagka nasa hulihan ka, kunyari, hahanapin ka nung nag-invite sa iyo. And then, alam niyang ikaw ay dapat ay sa unahan. So, kukunin ka niya doon sa hulihan na upuan at dadaling ka niya sa unahan. Ano po ang, mga kablispol, ano po ang ibig sabihin ninyo ibig sabihin nung nagpaabot ng talino na ganun? Kasi parang kunyari, di ba, dumating kayo sa isang okasyon, ang suot ninyo, wow, ang ganda, puti o kulay pink or whatever. Kumbaga, kakaiba kayo nung dumating. As in, makikitang kayo ay maputi, maganda. Tapos ang ano po ninyo ay very, very formal. Yung kumbaga, kayo po ay nakataas ang inyong mukha, ganun. So, ang ano po is, tama lang na magpakababa. Parang yun po yung tinuturo sa akin nung whoever say that to me nung bata pa po ako. Baka po lola ko. Kasi ang lola ko po ay, yung pong lola ina. Ay, lola ina. Siya po ay namatay parang 94 years old nang wala po siyang sakit. Pero siya po ay parang kuba na po siya nung tumatanda na po siya. Pero napakabait. Nung pumamatay ang tatay ko ay sabi po niya, ang hirap pala ng umiiyak na walang luha. Sabi ko, ba't po kayo walang luha, lola? Lola ina. Sabi niya, naubos na. Naubos na ang luha ko sa kaiiyak. At ako ang ihahatid dapat ng aking anak, ay bakit ako ang maghahatid sa kanya? Napakabait po nung lola ko na yun. Napakasimple po pati. Siya po yung nagturo sa akin na, at doon ko po nakita yung pananahi. Tapos yun nga po, dinadalan kami ng nanay at tatay namin sa kanila. Kami po inihahabilin sa aming lola ina, Lola Pabia. Ayun, dinadala po kami doon. Kami po sa tanghali ay patutulugin. Pagka po hindi kami natulog ay kami walang merienda. Di po kami pinamimerienda. Pero hindi ko po naranasan kasi kami naman po natutulog. At habang kami po natutulog ay kami po kinukutuhan sa ulo. Napakabait ng lola ko. Sana makaranas din pa sa akin yung aking mga apo. Yung aking mga magiging apo na magawa ko rin yung mga pinadana sa akin ng lola kong pagmamahal. Diba?
Yeah, parang siya po yung nagsabi sa akin noon na pagka may mag-iimbita sa iyo ay doon ka sa hulihan uupo. At hintayin mo yung nag-invite sa iyo ay kunin ka doon sa hulihan at dalhin ka sa unahan kung saan ka dapat umupo. Di ba? Ang ganda naman nun. Ang ganda naman nung sinabi ng lola ko na yun. Nakaka-amaze po. Kasimplihan pa rin siya. Humbleness. Humbleness ang ibig sabihin pala. Lagi kang humble sa mga kilos mo, sa pananalita mo. And napapag-aralan po siya yung humbleness. Kasi po masasabi ko pong napapag-aralan kasi dati po hindi ako ganitong magsalita. Siyempre, ang buhay po ay taas, baba. Sa taas at saka sa baba. Para siyang ang gulong. Pero every time po pala na kayo ako'y dinadala ng Panginoon sa taas at ako'y bababa. Pag po ako'y bumababa, mayroon po siyang ipinahihiwatig sa akin na kailangan kong magbago, kailangan kong baguhin yung tema ng buhay ko. So, ang nakita ko po, yung sa buhay ko, pinasisimple ako ng Diyos. Yung para siyang inihahanda po ako ng Diyos kasi meron siyang mission pa para sa akin. And sabi ko nga po, tuwing ako po magdadasal Ama, gamitin niyo na po ako ngayon na habang ako po may lakas, para po ako'y makatulong sa iba. Sa aking pamilya, sa aking pong mga kapatid, sa aking pong mga anak, and sa iba, yung pong maging maayos na yung aking financial freedom. Magka-freedom na po ako. And malapit na. Malapit na, talaga lang pong pinapanday po ng Diyos ang aking buhay. And gaya po ng sinabi ko, ayan, kasama ko po kayo araw-araw para po makita ninyo yung pagpapanday at pagpalo sa akin ng Diyos. Samahan niyo po ako. Di ba? Samahan po ninyo ako sa pagpapanday ng Diyos sa aking buhay. Yes, yeah. Gusto ko sana talagang pumunta doon sa sa gubat na yun. Pero siguro po kakailanganin ko ang aking aso. I think kailangan ko siyang, pero mahihirapan din ako. Kasi let's say itatali ko po siya at ako po maglalakad na kasama siya. Baka pag tumakbo siya, madala niya ako. Yun po ang aking problema. Kasi super laki nga po. Laki. 5 years old pa lang po yan. Ayan, umalis na. Iniwan na po ako. Umuwi na. Siguro iinom ng water. Yan, tingnan ninyo. Oh. Alam niyo po, hindi ko po masyadong naramdaman yung summer. Parang uminit lang po dito ng mga 3 araw. Yung mainit talaga. Tapos ayan, ngayon, mawawala na naman yan. Matatabunan po siya ng yelo. Tapos kumbaga, may bees. Nag-aral din po ako mag-alaga ng bees. Yeah. Nagkaroon po ako ng 3 hives. Ibig po sabihin ng hives yung parang box na pinaglalagyan nung nagiging bahay nung mga bees. Mahal po yung yung pong 500 bees is parang $250. Pero isang beses lang po ng winter ako nagkaroon. And then pagkatapos po ng winter, wala na po yung mga bees, nangamatay. Kasi naanuhan po yung lamig. Pero syempre, yun, di ba? Kung bagay ko yung po ay nagkaigi, eh di ako po yung nakakapagbenta na o nakakapagregalo na ng honey. Pero pagka kunyari po malapit na siyang mag-winter, hindi na po kinukuha yung honey. Hindi na po siya pwedeng i-harvest kasi yun din po yung kakainin ng mga bees. Pero parang dito po sa lugar namin kakaunti po yung mga
pagkukunan ng honey, ng mga bulaklak. Kasi wala pa nga po kaming tanim na kahit anong ano. Mahirap din po palang magka ganitong lugar. Kasi kung wala kayong tractor, paano ninyo siya gagawing farm? Pero ayun, hoping po na magkaroon pa rin ng ganon. Kasi napaka-peaceful po dito sa lugar. Tingnan mo, lalaki ng mga yung ano bang tawag dito? Butterfly? Not butterfly. Dragonfly? Tutubi? Ang lalaki. Lalaki ng tutubi. Ayun parang na siyang ibon. Parang, grabe. Parang ibon. So, ayan. Ayun po. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na to. At mamaya po, marami-rami pa akong gagawin dun sa bahay. Gusto niyo po bang sumama? Sasamahan niyo po ba ako sa pagpapalit ng aking mga damit na pang winter? Kasi ito po, hindi po siya pang winter. Siya po ay malamig, pero cotton po ito. Kaya maraming salamat po sa pagsama. And yes, looking forward po na lagi ko kayong makasama kung ano man po ang gagawin ko. May mga balak po ako lutuin today. At sana po ako makasamahan ninyo. Sana po ako makapag-film. Maraming salamat po mga ka-blissful and have a blessed day. Good morning po. Good morning Ate Carol, sa aking mga kapatid, at kay Ella. Maraming salamat sis. Have a blessed day. See you tomorrow. Bye!